Inabandona sa gitna ng dilim at ulan. Ang sarili mong asawa ang pumatay sa dangal ng iyong ina habang ikaw ay bulag sa pag-ibig. Isang latang kalawangin na puno ng barya ang tanging baon ni Aling Ising, hindi para sa sarili kundi para sa anak na naglimot sa kanya. Hanggang kailan mananatiling nakasara ang iyong mga mata bago maging huli ang lahat isang kwento ng pagtataksil sakripisyo at ang hindi matatawarang pagmamahal ng isang magulang. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Nanay Ising. Pagod na akong magpanggap. Sa tingin mo ba sa loob ng 5 taon, natuwa akong pagsilbihan ka dito ka na lang? Huwag kang susunod at huwag kang babalik kung ayaw mong masira ang buhay ni Teban. Ang batayang mga salitang iyon ni Mireya ay tila mga talim na humihiwa sa malamig na hangin ng terminal sa Lucena. Sa gitna ng ingay ng mga bus at sigaw ng mga konduktor, tila huminto ang mundo para kay Aling Ising. Hawak-hawak pa rin niya ang isang supot ng mainit na pandesal at ang lalagyan ng paboritong adobo ni Mireya. Akala niya ay dinala siya rito ng manugang dahil may bibilhing gamot para sa sakit ng ulo nito. Akala niya sa gitna ng malakas na ulan, ay masaya silang uuwi para salubungin ang kanyang anak na si Teban mula sa trabaho. Ngunit ang supot ng pandesal ay dahan-dahang nalaglag sa basang semento. Ang mainit na tinapay ay nadumihan ng putik gaya ng pagkakadungis sa kanyang dangal bilang ina. Nanigas ang kanyang mga daliri. Hindi niya maramdaman ang lamig ng ulan na unti-unting bumabasa sa kanyang manipis na baro. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang puso na tila unti-unting pumuputok sa loob ng kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang tanungin si Mireya kung anong kasalanan ang nagawa niya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay titigan ng papalayong sasakyan ni Mireya, ang sasakyang binili ng kanyang anak mula sa mga gabing walang tulog sa construction. Ito ba ang hantungan ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang iwanan sa isang madilim na sulok ng terminal na tila isang basurang wala ng pakinabang. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng kanilang maliit, ngunit malinis na bahay masayang nagluluto si Teban. Isang espesyal na gabi ito dahil sa wakas ay natapos na ang malaking proyekto sa opisina. Naghanda siya ng pansit ang paborito ng kanyang ina. Panaka-naka siyang tumitingin sa pintuan, hinihintay ang pagdating ng 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Nasaan na kaya sila? Sabi ni Mireya, isasama niya si nanay sa mall para maibili ng bagong tsinelas. Bulong ni Teban sa sarili habang may ngiti sa mga labi. Nilapag niya ang mga plato ng may pag-iingat. Gusto niyang sorpresahin si Nanay Ising. Plano niyang sabihin dito na sa susunod na buwan ay hindi na nito kailangang mag-alaga ng mga pananim dahil kukuha siya ng makakatulong sa bahay. Narinig ni Teban ang paghinto ng sasakyan. Agad siyang tumakbo sa pinto, bitbit ang malawak na ngiti. Ngunit ang bumungad sa kanya ay si Mireya na mag-isa basang-basa ang buhok at tila nanginginig sa takot. Ang kanyang asawa ay agad na napasandal sa pader at humagulgol ng iyak na tila gumuho ang mundo. Teban, po, I'm so sorry. I tried to stop her but she just left, hikbi ni Mireya habang tinatakpan ang kanyang muka. Natigilan si Teban. Ang kagalakang nararamdaman kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Anong sinasabi mo, Mireya, nasaan si nanay? Bakit ka mag-isa? Galit na galit siya sa akin, Teban. Sabi niya, sawa na raw siyang pakialaman natin ang buhay niya. Gusto na raw niyang bumalik sa Samar. Pilit ko siyang hinila pabalik sa sasakyan, pero itinulak niya ako. Sabi niya, huwag na raw nating siyang hahanapin dahil hindi na niya tayo itinuturing na pamilya. Patuloy na pagsisinungaling ni Mireya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit upang itago ang kawalan ng luha. Umiling si Teban. Hindi magagawa ni nanay yun. Mahal niya ako. Alam niyang hindi ko kayang mawala siya. You don't understand, Teban. Ang sakit ng mga sinabi niya sa akin kanina sa loob ng sasakyan. She told me na pabigat lang tayo sa pangarap niya. Look at this, kinuha niya pa ang pitaka ko bago siya bumaba sa terminal. Sabi ni Mireya, sabay pakita ng bag na sadyang ginulo ang loob. Nanlalamig ang mga kamay ni Teban habang kinukuha ang kanyang cellphone. Agad niyang dinial ang numero ng kanyang ina. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig at mechanical na boses ng operator. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maabot. Subukan muli sa ibang pagkakataon. Sinubukan niya ulit.
1, 2, 10 beses. Ngunit walang sumasagot. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang malalim na balon na humihigop sa kanyang pag-asa. I'm sorry, Teban. I'm so sorry. I failed you, bulong ni Mireya, habang yumayakap sa asawa isang yakap na tila isang tanikala na nagkukulong kay Teban sa isang kasinungalingan. Habang nangyayari ito sa madilim at basang terminal ng Lucena, nakaupo si Aling Ising sa isang sementadong bangko. Ang kanyang bag na may lamang ilang piraso ng lumang damit ay nasa kanyang paanan. Nilabas niya ang kanyang lumang cellphone, ang regalong binigay ni Teban noong unang sahod nito. Nais niyang pindutin ang numero ng anak. Nais niyang sabihin ang totoo. Ngunit bago pa man niya madikit ang daliri sa screen, naalala niya ang banta ni Mireya. Huwag kang susunod at huwag na huwag kang babalik kung ayaw mong masira ang buhay ni Teban. Alam ni Aling Ising ang ugali ni Mireya, isang salita nito ay kayang sirain ang reputasyon ng kanyang anak sa trabaho at sa buong komunidad. Ayaw niyang maging sanhi ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ayaw niyang maging pabigat. Sa gitna ng panginginig, pinatay ni Aling Ising ang cellphone. Tinanggal niya ang SIM card at dahan-dahang binalot ito sa isang piraso ng papel bago itapon sa basurahan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Sa ilalim ng malakas na kulog, isang katanungan ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay nagresulta sa ganitong uri ng pagtataksil? Tumayo si Aling Ising at nagsimulang maglakad palayo sa liwanag ng terminal, patungo sa kadiliman ng kalsada, kung saan walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. Sa kanyang paglalakad, hindi niya napansin na nalaglag mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na papel, isang resibo ng padala ni Teban na may nakasulat na mensahe, para kay nanay, ang aking tanging kayamanan. Ngunit ang resibong iyon ay agad na tinangay ng agos ng baha patungo sa kanal, gaya ng pagkawala ng kanyang kaisa-isang koneksyon sa mundong dati niyang tinatawag na tahanan. Sa bahay ni Teban, ang mesa ay nanatiling puno ng pagkain. Ang pansit na inihanda para kay Aling Ising ay unti-unti nang lumalamig at tumitigas. Walang sino man ang may ganang kumain. Habang si Mireya ay lihim na nakangiti sa dilim ng kanilang silid, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang malakas na katok sa pinto. Isang boses ng lalaki ang tumatawag sa pangalan ni Teban. Teban, Teban, buksan mo to, may naiwan ang nanay mo sa sasakyan niyo kanina, nakita ko sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Mireya. Hindi niya inaasahan na may makakakita sa ginawa niya. Ang bawat sunod-sunod na katok sa pintuan ay tila malalaking bato na bumabagsak sa dibdib ni Mireya. Pinilit niyang magmukhang mahinahon at nagtataka habang nagmamadaling binuksan ni Teban ang pinto. Bumungad sa kanila si Mang Berting, ang kapitbahay nilang madalas makipagkwentuhan kay Aling Ising sa tuwing nagdidilig ito ng mga halaman. Sa nanginginig nitong kamay ay isang kupas na rosaryong gawa sa kahoy. Teban, nakita ko ito sa kalsada kanina noong umalis ang sasakyan ninyo. Kay Aling Ising ito, hindi ba? Wika ng matanda habang iniaabot ang rosaryo. Agad na namagitan si Mireya. Hinawakan niya ang braso ni Teban at umiyak ng mas malakas, gumagawa ng isang perpektong ilusyon ng kalungkutan at galit. Si Teban, sinabi ko sa'yo. Tinapon niya iyan palabas ng bintana habang nagmamaneho ako palabas ng subdivision. Sabi niya, ayaw na daw niya ng kahit anong galing sa'yo. Ganyan siya kagalit sa atin. Ganyan niya tayo kabilis itakwil. Bumigat ang paghinga ni Teban. Kinuha niya ang rosaryo. Ang maliliit na butil na kahoy ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang sakit na idinulot nito sa kanyang puso ay tila nakakapaso. Ang rosaryong iyon ay ang unang regalo niya sa kanyang ina mula sa una niyang sweldo bilang isang hamak na kargador bago siya naging inhinyero. Bakit ito itatapon ng kanyang ina? Ang laso ng pagdududa at pangungulila ay unti-unting gumagapang sa isipan ni Teban, habang si Mireya ay nakatingin sa rosaryo na may lihim ng ngiti ng tagumpay sa likod ng kanyang mga peking luha. Malayo sa init ng kanilang bahay, ang gabi sa terminal ng Lucena ay walang awa. Ang ulan ay hindi humihinto, tila nakikiramay sa mga luhang matagal nang natuyo sa mga mata ni Aling Ising. Nakahanap siya ng maliit na espasyo sa gilid ng isang saradong tindahan, katabi ng mga bunton ng basang karton at amoy ihi na pader. Binalot niya ang kanyang sarili sa kanyang paboritong manipis na kumot, ngunit hindi sapat iyon upang labanan ang ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Isang grupo ng mga kabataang lalaki na amoy alak at usok ng sigarilyo
ang lumapit sa kanyang pwesto. Isa sa kanila ang walang pakundangang sumipa sa kanyang munting bag na naglalaman ng kanyang iilang damit. Nagkalat ang mga pira-pirasong tela sa basang semento. Hoy matanda, umalis ka nga dyan. Tambayan namin ito, hindi ito basurahan para sa mga katulad mong palaboy, sigaw ng binatilyo na sinundan ng malakas na tawanan ng kanyang mga kasama. Walang lumabas na salita sa bibig ni Aling Ising. Tahimik siyang gumapang sa malamig na semento, pilit na inabot ang kanyang mga damit, na ngayon ay puno na ng putik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa labis na takot. Nilamon niya ang kanyang dangal, at dahan-dahang lumipat sa mas madilim na bahagi ng terminal, kung saan ang amoy ng bulok na gulay at kanal ay nakakasulasok. Sa kanyang pagkakaupo sa bagong pwesto, napansin niya ang isang kalawanging lata ng biskwit na itinapon sa basurahan. Kinuha niya ito at pinunasan gamit ang laylayan ng kanyang duster. Sa pagtingin niya sa walang lamang lata, isang alaalang nagbigay ng kaunting init sa kanyang puso ang pumasok sa kanyang isipan. Malapit na ang kaarawan ni Teban. Nangako siya noong nakaraang buwan na ibibili niya ang anak ng paborito nitong asul na polo shirt. Kailangan niyang tuparin iyon kahit pa naitaboy na siya. Sisimulan niyang mamulot ng mga bote at plastik pagdating ng umaga. Ang bawat barya na makukuha niya ay ilalagay niya sa latang ito, hindi para sa sarili niyang pagkain, kundi para sa anak na sa tingin niya ay masaya na sa piling ng iba. Habang yakap-yakap ang lata, isang maliit na bata ang lumapit sa kanyang silungan. Ang bata ay halos nakapaa, walang suot na pang-itaas at nanginginig sa matinding lamig habang pilit na sumisiksik sa ilalim ng butas na yero upang makaiwas sa tumutulong ulan. Nakita ni Aling Ising ang pagkabata ni Teban sa kawawang musmos. Walang pag-aatubili, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang malinis na panyo, ang pinakaiingatan niyang panyo na may bordadong pangalan ni Teban. Gamit ito, pinunasan niya ang basang semento sa tabi niya upang may malinis at tuyong maupuan ang bata. Pinaupo niya ang musmos at ibinalot dito ang kalahati ng kanyang manipis na kumot. Mas nanaig ang puso ng isang ina kaysa sa sariling kalbaryo. Nang magsimulang sumikat ang maputlang araw sa likod ng mga maiitim na ulap, tumayo si Aling Ising upang magsimulang maghanap ng mga bote. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada na hagip ng kanyang paningin, ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa kabilang kalsada. Ang tindig ang hugis ng balikat at ang kayumangging jacket, ito ang jacket na madalas suotin ni Teban. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso na tila aalpas sa kanyang dibdib. Teban anak, tawag niya ng buong lakas habang pilit na inihahakbang ang kanyang nananakit na mga binti. Tila nakalimutan niya ang lahat ng pagtataboy at pananakot ni Mireya. Ang gusto lang niya ay mayakap ang kanyang anak at sabihing nandito pa siya. Ngunit bago pa man siya makatawid, isang matangkad na lalaking lasing na pasuray-suray ang bumangga sa kanya ng ubod ng lakas. Ang mundo ni Aling Ising ay umikot. Bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa matigas na aspalto. Ang kanyang tuhod ay humampas sa semento. At ang latang kalawangin na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga kamay, gumulong palayo patungo sa maruming kanal. Sa gitna ng kanyang pag-inda sa matinding sakit, tiningala niya ang lalaking naka-jacket, ngunit huli na ang lahat. Sumakay na ito sa umaandar na bus at tuluyang naglaho sa paningin niya na iwan si Aling Ising na nakahandusay at luhaan sa gitna ng walang pakialam na kalsada habang ang kanyang walang lamang lata ay inaanod ng maruming tubig. Basahin mo, Teban. Tignan mo kung paano niya tayo tinapon na parang basura pagkatapos natin siyang patuluyin dito ng 5 taon. Basahin mo para magising ka na sa katotohanan na hindi ikaw ang sentro ng mundo ng nanay mo. Inihagis ni Mireya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng hapagkainan. Ang liwanag mula sa screen ay tila tumusok sa mga mata ni Teban. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang damputin niya ang kagamitan upang basahin ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nakasulat doon na nagmula umano ito kay Aling Nena, ang lumang kapitbahay ng kanyang ina sa Samar. Nakasaad sa mensahe na ligtas na nakarating si Aling Ising sa probinsya, masaya na itong nakipagkwentuhan sa mga dating kumare, at ang pinakamasakit sa lahat, mahigpit nitong ipinagbilin na huwag na siyang tatawagan pa ni Teban dahil nakakahiya raw sa asawa nito. Ang bawat letra sa mensaheng iyon ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Teban. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin
dahil sa mga luhang nagbabantang tumulo. Paanong nangyari ito? Ibinigay niya ang lahat. Nagtrabaho siya ng higit sa 8 oras araw-araw, tiniis ang pagod at puyat para mabigyan ng magandang buhay ang ina na nagpalaki sa kanya ng mag-isa. At ngayon sa isang iglap tinatalikuran na lamang siya nito na tila isang pagkakamaling nais nitong ibaon sa limot. Ang pakiramdam ng pagkakatanim ng utang na loob ay biglang naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang pagkatao. See, I told you. Sinasayang mo lang ang pag-aalala mo sa isang taong ayaw naman tayong maging bahagi ng buhay niya. Let her be Teban. Malaki na siya. Patuloy na paglason ni Mireya sa isipan ng asawa habang humihigop ng mainit na kape, na tila ba ang paksang pinag-uusapan nila ay isang simpleng balita lamang sa telebisyon. Sa mga oras na iniisip ni Teban na ang kanyang ina ay masayang nakikipagtawanan sa mga kapitbahay sa probinsya, si Aling Ising ay nakaluhod sa gitna ng maitim na putik sa isang eskinita malapit sa terminal ng Lucena. Gamit ang kanyang mga sugatang daliri, pilit niyang inaabot ang kalawanging lata na gumulong sa ilalim ng isang nakaparadang truck ng basura. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng dumi at ang manipis na duster na suot niya ay basa pa rin mula sa ulan noong nakaraang gabi. Nang makuha niya ang lata, mahigpit niya itong niyakap sa kanyang panginginig na dibdib na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang 15 piso, ang unang kinita niya mula sa pagbebenta ng mga napulot na bote ng mineral water sa isang junk shop. Hinulog niya ang mga barya sa loob ng lata. Ang tunog ng mga bakal na tumama sa kalawangin na paligid ng lata ay tila isang malungkot na musika ng pag-asa. Konti na lang, anak, bulong ni Aling Ising sa hangin habang pinupunasan ang kanyang luhaan at maruming pisngi. Konti na lang mabibili ko na ang asul na damit para sa kaarawan mo. Sana masaya ka ngayon, sana hindi mo ako inaalala. Sa bawat pag-ikot ng orasan ang pangungulila ni Teban ay napalitan ng isang matinding kalituhan at hindi mapakaling damdamin. Sa paglipas ng gabi hindi siya makatulog. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng kanilang maluwag na kwarto. Ang katahimikan ng bahay ay nakakabingi. Binabagabag siya ng kanyang konsensya. Bilang isang anak, pakiramdam niya ay may malaking pagkukulang siyang nagawa, kaya tuluyang lumayo ang loob ng kanyang ina. Huminto si Teban sa paglalakad. Tumigas ang kanyang panga at namuo ang isang matibay na desisyon sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa aparador at kumuha ng isang maliit na duffel bag. Nagsimula siyang magsalansa ng ilang pirasong damit at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Ang mga kilos na ito ay nagpagising kay Mireya. Mabilis siyang bumangon mula sa malambot na kama, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pinaghalong gulat at kaba. What are you doing? Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Matinis na tanong ni Mireya habang sinusubukang pigilan ang kamay ni Teban. Uuwi ako ng Samar, hahanapin ko si Nanay po. Buo at malamig na tugon ni Teban, hindi tumitingin sa asawa habang isinasara ang zipper ng kanyang bag. Hindi ako makakatulog habang alam kong baka may galit siya sa akin. Kailangan kong marinig mismo sa bibig niya, harapan na ayaw na niya sa akin. Kung totoo man ang text na iyon, tatanggapin ko, pero kailangan kong makita ang sarili kong ina. Kinilabutan si Mireya. Kung pupunta si Teban sa Samar, malalaman nitong walang Aling Ising na dumating doon. Guguho ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya. Mabubunyag na iniwan niya ang matanda sa terminal. Mabilis siyang tumakbo at humarang sa pintuan ng kwarto. Are you crazy, Teban? Mag-isip ka nga. Pupunta ka ron para ano? Para magmakaawa sa taong mismong nagtaboy sa atin? Paano naman ako? Paano ang asawa mo na laging nandito para sa'yo? Sigaw ni Mireya, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Tumabi ka, Mireya. Wala itong kinalaman sa'yo. Usapan ito ng mag-ina, mariing utos ni Teban habang humahakbang papalapit sa pinto. Ang kanyang boses ay may dalang pinal na desisyon na hindi kayang tibagin ng anumang salita. Nang makita ni Mireya na hindi gumagana ang kanyang mga salita at determinadong umalis ang asawa, napagtanto niyang kailangan niya ng isang mas matinding hakbang. Sa isang iglap nagbago ang kanyang paghinga. Ginawa niyang mabilis at mababaw ang pagpasok ng hangin sa kanyang baga. Nagsimula siyang humawak ng mahigpit sa kanyang dibdib, pinanlaki ang mga mata na tila nahihirapang huminga at unti-unting hinayaang mawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang katawan ni Mireya ay mabigat na dumausdos sa pader hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa malamig na sahig walang malay.
Natigilan si Teban. Ang susi ng sasakyan ay halos mabitawan niya. Ang desisyong hanapin ng ina ay biglang nakipagbanggaan sa pananagutan niya bilang isang asawa na nakikitang nakahandusay ang kabiyak sa kanyang harapan. Ang matinding init na nagmumula sa noo ni Aling Ising ay tila nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang buong katawan. Binalot niya ng mahigpit ang panginginig niyang balikat gamit ang manipis na kumot, ngunit hindi nito kayang pigilan ang lagnat na unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Nakasandal siya sa isang malamig na haligi ng terminal, ang kanyang paningin ay nanlalabo. Habang pinapanood ang mga taong nagmamadaling dumaan sa kanyang harapan, mga aninong walang pakialam sa isang matandang naghihingalo sa gilid ng kalsada. Mula sa dagat ng mga taong nagdaraan, isang lalaking nakayuko ang huminto sa kanyang harapan. Siya ay si Mang Carding, isang matandang mangangalakal na may hila-hilang kariton na puno ng mga yupi-yuping karton at lumang dyaryo. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kakaibang lambing at awa. Dumukot si Mang Carding sa kanyang lumang bulsa at naglabas ng isang piraso ng tuyo at matigas na munay. Hinati niya ito sa dalawa gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Inabot niya ang mas malaking bahagi kay Aling Ising kasama ang isang basong plastik na may kaunting tubig. Kainin mo ito, Ale. Kanina pa kita napapansin dyan na walang kibo. Baka tuluyan kang bumigay kapag pinabayaan mo ang gutom mo, malumanay, at may malasakit na wika ng matanda. Tiningnan ni Aling Ising ang tinapay. Ang simpleng pagkain na iyon ay tila isang malaking piging sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang munay at sa unang kagat niya kasabay ng paglamon ng kanyang gutom na sikmura ay ang pagtulo ng masaganang luha mula sa kanyang mga pisngi. Isang estranghero sa kalsada ang nag-alok sa kanya ng pagkain na ipinagdamot sa kanya ng sarili niyang manugang sa loob ng isang malaking bahay. Nang magkaroon ng kaunting lakas, pilit na tumayo si Aling Ising. Kinuha niya ang kanyang sako at ang kalawanging lata. Kahit nahihilo, nagsimula siyang maglakad at maghanap ng mga itinampon na plastik na bote sa mga basurahan. Nakasunod lamang si Mang Carding, paminsan-minsan ay iniaabot sa kanya ang mga boteng nakikita nito upang hindi na siya mahirapang yumuko. Nang sumapit ang hapon, sabay silang umupo sa ilalim ng isang puno sa gilid ng terminal upang magpahinga. Pinunasan ni Mang Carding ang pawis sa kanyang mukha gamit ang laylayan ng kanyang maruming damit at nagtanong na may pag-aalala. Bakit ka nagtitiis dito sa kalsada? Sa edad nating ito dapat ay nakaupo na lang tayo sa bahay habang inaalagaan ng mga anak. Wala ka bang pamilyang babalikan? Isang mapait na ngiti ang namuo sa mga labi ni Aling Ising. Inilabas niya ang kanyang kalawanging lata at maingat na pinunasan ang alikabok sa ibabaw nito gamit ang kanyang palad. May anak ako, Carding. Mabait ang anak ko. Inhinyero siya matagumpay. At may malaking bahay. Sagot niya habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki, pilit na itinatago ang kirot sa kanyang puso. Kaya lang may asawa siyang hindi yata sanay na may kasamang matanda. Ayaw kong maging dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa, kaya minabuti ko na lang na umalis. Hindi makapaniwala si Mang Carding sa narinig. At hinayaan ka ng anak mo na umalis at mabuhay sa basura. Umiling si Aling Ising nang mabilis labis na dinedepensahan ang anak. Hindi niya alam. Akala niya ay umuwi ako sa probinsya, wala siyang kasalanan. Muli niyang niyakap ang lata ng mahigpit. Malapit na ang kaarawan niya. Kailangan kong mag-ipon. Noong bata pa siya, gustong-gusto niyang bilhin ang isang asul na polo sa palengke, pero wala kaming pera. Nangako ako sa sarili ko bago man lang ako mawala sa mundong ito, maibibigay ko sa kanya ang paborito niya. Kahit hindi na niya ako makita, gusto kong malaman niyang hindi siya kinalimutan ng kanyang ina. Napalunok si Mang Carding at pasimpleng pinunasan ang luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig ng inang ito ay mas malalim pa sa anumang dagat, isang pagmamahal na handang magdusa, makita lamang na masaya ang kanyang anak, na ni hindi man lang siya hinahanap. Habang tahimik nilang pinapanood ang paglubog ng araw, hindi nila napansin ang isang anino na kanina pa nakamasid sa kanila mula sa madilim na eskinita. Isang payat na lalaki na may nakatakip na panyo sa mukha, ang matalim na nakatingin sa kalawanging lata na hawak ni Aling Ising. Sa isip ng binatilyo, tiyak na puno ng malalaking barya
at baka mga nakatuping papel na pera ang laman ng latang iyon na mahigpit na binabantayan ng matanda. Nang tumayo si Mang Carding upang ayusin ang kanyang kariton at panandali ang tumalikod, mabilis na parang kidlat na sumugod ang lalaki mula sa dilim. Pilit nitong inagaw ang lata mula sa mahihinang kamay ni Aling Ising dahil sa gulat at matinding takot na mawala ang nag-iisang regalo para sa kanyang anak. Ibinigay ni Aling Ising ang natitirang lakas sa kanyang katawan upang kumapit sa lata habang ang lalaki ay patuloy na hinihila ito ng buong puwersa. Handang manakit makuha lamang ang kaisa-isang pag-asa ng matanda. Sa isang iglap, isang malakas na hampas mula sa makapal na kahoy ni Mang Carding ang tumama sa balikat ng magnanakaw. Binitawan ng binatilyo ang lata dahil sa matinding sakit at mabilis na tumakbo palayo sa madilim na eskinita. Walang pag-aatubili dapadapang inabot ni Aling Ising ang kanyang kalawanging lata at niyakap ito ng buong higpit. Humagulgol siya hindi dahil sa takot, kundi sa labis na pasasalamat na hindi nawala ang natatanging pag-asa niya na makabawi sa kanyang anak. Habang ang matanda ay nakayap sa malamig na bakal sa ilalim ng maputlang buwan, ang malaking bahay ni Teban ay nagliliwanag dahil sa mga nagkikislapang ilaw ng mga mamahaling kristal na nakasabit sa kisame. Ang bango ng litson at mga nilutong karne ay pumupuno sa buong bulwagan. Gabi ng kaarawan ni Teban. Ngunit sa halip na isang simpleng salusalo gaya ng nakasanayan niya, ginawa itong isang malaking piging ni Mireya upang ipagmalaki ang kanilang yaman sa lipunan. Suot ang isang kumikinang na pulang damit na bumabakat sa kanyang figura, hawak ni Mireya ang isang baso ng alak habang masayang nakikipag-usap sa mga matataas na panauhin. You know, ang hirap talagang i-please ng mga matatanda. Nakangiting wika ni Mireya sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang tinig ay may halong pagmamalaki at peking awa. I gave his mother everything, air-conditioned room, masasarap na pagkain, signature na damit. Pero nagpumilit pa ring umuwi sa probinsya. Sabi nga niya, hindi raw siya sanay sa high-class lifestyle namin kaya umalis siya nang walang paalam. It breaks my heart pero anong magagawa ko? I just want to bond to be happy without any stress. Ang bawat salita ni Mireya ay tila lason na binabalot sa mamahaling asukal. Mula sa kabilang dulo ng sala, tahimik na nakaupo si Teban. Ang kanyang itim na suit ay tila isang mabigat na baluti na sumasakal sa kanya. Wala siyang ganang tikman ang anumang nakahaing pagkain. Sa tuwing titingin siya sa mahabang mesa at makikita ang espesyal na pansit canton, naaalala niya ang kanyang ina. Paano niya masisikmura ang magdiwang habang hindi niya alam kung nakakakain ba ng maayos ang kanyang ina sa Samar o kung tuluyan na ba talaga itong nagtatampo sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi mapawi ng kahit anong musika sa loob ng bahay. Malayo sa marangyang handaan. At malambot na upuan ni Teban, nakaupo si Aling Ising sa tabi ng isang malaking basurahan. Sa likod ng isang saradong fast food restaurant. Puno ng sugat at galos ang kanyang mga binti, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa espesyal na araw na ito, kaarawan ng kanyang nag-iisang anak. Maingat niyang binuksan ang isang itinapon na karton. Sa loob nito ay may isang piraso ng tinapay na may kagat na at kaunting natirang kanin na nalagyan na ng alikabok. Gamit ang kanyang panginginig na mga kamay, pinagpagan niya ang pagkain, inayos sa ibabaw ng malinis na bahagi ng karton at ngumiti ng mapait. Maligayang kaarawan, anak ko, mahinang bulong ni Aling Ising sa malamig na hangin habang sunod-sunod na pumapatak ang luha sa kanyang maruruming pisngi. Kinuha niya ang maliit na piraso ng tinapay at dahan-dahang nginuya ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na inilalarawan sa kanyang isipan na magkasalo sila ni Teban sa hapagkainan, nagtatawanan gaya ng dati noong sila ay mahirap pa at magkasama sa isang maliit na kubo. Pagkatapos maitawid ang gutom mula sa mga tirang pagkain ng iba, nilakad ni Aling Ising ang mahabang kalsada patungo sa isang maliit na pamilihan na hindi pa nagsasara. Huminto siya sa tapat ng malaking salamin ng isang tindahan ng mga damit. Sa likod ng salamin, nakapaskil sa isang manikin ang isang magandang asul na polo shirt. Saktong-sakto ito sa sukat ni Teban at paborito nito ang kulay. Umupo siya sa malamig na semento ng kalsada. Inilatag niya ang kanyang panyo at dahan-dahang ibinuhos ang laman ng kanyang kalawanging lata. Gamit ang kanyang sugatang mga daliri, sinimulan niyang bilangin ang mga barya na nakuha niya mula sa ilang linggong pagkalakal sa gitna ng bagyo at init, kasama ang iilang pisong barya
na ibinahagi sa kanya ni Mang Carding. 10, 20, 50, 100, 200, paulit-ulit na pagbilang ni Aling Ising. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo hindi dahil sa antok, kundi dahil sa pag-asang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Tiningala niya ang presyo ng asul na damit na nakasabit. 300 piso. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng kanyang ipon sa ibabaw ng panyo at binilang ito muli. 280 piso. Kulang siya ng 20 piso. Sa mismong sandaling iyon, sa loob ng malaking bahay, ipinikit ni Teban ang kanyang mga mata at hinihipan ang kandila ng kanyang malaking cake tahimik, na humihiling na sana ay mayakap niya ang kanyang ina bago matapos ang gabi. Habang sa labas ng tindahan ibinalik ni Aling Ising ang mga barya sa loob ng lata. Hinaplos niya ang salamin na naghihiwalay sa kanya at sa damit tahimik na nangangako sa sarili na kahit magkandakuba siya bukas at umubo man ng dugo, hahanapin niya ang huling 20 piso para sa anak na sa tingin niya ay tuluyan ng nakalimot sa kanya. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malawak na bintana ng silid ni Teban, nagbibigay liwanag sa magulong kwarto pagkatapos ng magarbong piging kagabi. Habang mahimbing na natutulog si Mireya dahil sa epekto ng alak gising na gising ang diwa ni Teban. Ang pagkabagabag sa kanyang isipan ay hindi napawi ng anumang selebrasyon. Kinakailangan niya ang kanyang lumang medical insurance card para sa isang check-up ngayong umaga. Dahil si Mireya ang nag-aasikaso ng lahat ng kanilang mga dokumento, maingat siyang naghanap sa mga cabinet sa loob ng kanilang kwarto. Tahimik niyang binuksan ang unang drawer ng tokador ng kanyang asawa. Puno ito ng mga resibo at mamahaling pabango. Nang subukan niyang buksan ang pinakailalim na drawer, napansin niyang nakakandado ito. Isang kakaibang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi kailanman nagkakandado ng gamit si Mireya, dahil silang dalawa lang naman ang nakatira sa bahay. Sinubukan niyang hanapin ang susi sa ilalim ng mga lalagyan ng alahas, at doon niya natagpuan ang isang maliit na tansong susi. Kasabay ng dahan-dahang pagpihit niya sa susi, ay ang unti-unting pagbukas ng isang lihim na naghihintay matuklasan. Sa loob ng madilim na drawer ay walang mga mahahalagang dokumento o pera. Ang tanging naroroon ay isang maliit na itim na kahon. Nang buksan niya ito, kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, tila isang tambol na nagbabanta ng matinding panganib. Sa loob ng kahon ay naroon ang lumang telepono ng kanyang ina, ang mismong teleponong bigay niya noon. Katabi nito ay ang senior citizen ID ni Aling Ising at isang hiwalay na SIM card na may pamilyar na gasgas sa gilid. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teban. Kinuha niya ang ID at tinitigan ang nakangiting mukha ng kanyang ina sa litrato. Nanlalamig ang kanyang buong katawan. Agad na nag-unahan sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ng kanyang asawa noong gabing nawala ang matanda. Sabi ni Mireya, kinuha raw ng kanyang ina ang pitaka nito at naglayas ng walang paalam. Sabi ni Mireya, itinapon daw ng kanyang ina ang SIM card sa kalsada habang umaandar ang sasakyan dahil ayaw na nitong magpakita. Sabi ni Mireya, ang nanay niya ang masama, ang nanay niya ang walang utang na loob. Ngunit paano mapupunta sa isang nakakandadong drawer sa loob ng kanilang sariling kwarto ang mga bagay na sinabi ng asawa niya na dinala ng kanyang ina pa probinsya at nawala sa labas. Ang tiwala ni Teban ay tila isang salamin na unti-unting nagkakaroon ng malalaking lamat. Kung nagsinungaling si Mireya tungkol sa telepono at ID, ano pa ang ibang kasinungalingan na tinahi ng kanyang asawa? Nasaan ang kanyang ina? Nakarating ba talaga ito sa Samar o may nangyaring masama na hindi niya alam? Ang bawat tanong ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang utak. Isang nakakapasong galit at matinding takot ang sabay na sumiklab sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang gisingin ang asawa at kumpiskahin ang totoo mula sa bibig nito. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao habang hawak ang ID ng ina ang kanyang mga daliri ay namuti sa labis na puwersa at panggigigil. Bago pa man siya makagawa ng hakbang naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Kasabay ng pagtigil ng kanyang paghinga ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang matalim at tila nanlilisik na boses sa loob ng tahimik na kwarto. What do you think you are doing, Teban? Bakit mo pinapakialaman ang mga personal kong gamit? Dahan-dahang lumingon si Teban. Nakatayo si Mireya sa hamba ng pinto ng banyo na kahalukip-kip, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong gulat at panlalamig.
Ang kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig, ay nakatitig sa kahon na hawak niya. Walang bakas ng paghingi ng tawad sa mukha ni Mireya, kundi isang tahimik na banta ng isang malaking digmaan sa loob ng kanilang tahanan. Habang isang malaking unos ng katotohanan ang nagbabadyang sumabog sa loob ng bahay ni Teban, isang tunay at marahas na bagyo naman ang walang awang nanalasa sa probinsya ng Quezon. Ang kalangitan ay nabalot ng makapal at itim na ulap. Ang malalakas na ihip ng hangin ay tila mga galit na kamay na humahampas at nagtutumba sa mga karatula ng terminal sa Lucena. Ang ulan ay bumuhos ng pagkalakas-lakas na tila nais nitong lunurin ang buong lungsod kasama ng mga taong pinabayaan na ng lipunan. Mabilis na tumaas ang level ng tubig mula sa mga baradong kanal. Ang maitim at mabahong baha ay unti-unting gumapang papasok sa mga silungan ng mga walang tirahan. Sa isang madilim na sulok, nakaupo si Aling Ising sa ibabaw ng isang nakataob na balde upang hindi abutin ng maduming tubig ang kanyang panginginig na katawan. Yakap-yakap niya ng napakahigpit sa kanyang dibdib ang kalawanging lata na binalot niya pa sa kanyang huling tuyong damit upang matiyak na hindi mababasa ang mga barya sa loob. Ang matinding lagnat na nagsimula kahapon ay tuluyan ng lumamon sa kanyang lakas. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mabigat na ubo na nagdudulot ng kirot sa kanyang mga buto. Namumutla ang kanyang mga labi at nanlalabo ang kanyang paningin, ngunit ang kanyang mga braso ay nanatiling nakapulupot sa lata, na tila ba ito ang nag-iisang rason kung bakit patuloy pang tumitibok ang kanyang puso. Mula sa malakas na buhos ng ulan, sumuong sa baha si Mang Carding. Hila-hila ng matanda ang kanyang sarili palapit sa kinaroroonan ni Aling Ising Bitbit, ang isang lumang sako na ginawa niyang kapote. Ising, hindi ka pwedeng manatili dyan. Tumaas na ng lampas tuhod ang baha, lalamunin tayo ng tubig kapag hindi tayo lumipat sa mataas na bahagi ng palengke. Nanginginig ang boses ni Mang Carding dahil sa labis na ginaw at pag-aalala. Pinilit ni Aling Ising na tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay parang naging halaya. Agad siyang inalalayan ni Mang Carding. Nang mahawakan ng matandang lalaki ang braso ni Aling Ising, napasinghap siya sa sobrang init nito. Diyos ko, Ising, nag-aapoy ka sa lagnat. Pwede kang mamatay sa pulmonya sa ginagawa mong ito. Natatarantang wika ni Mang Carding. Tumingin siya sa latang hawak ni Aling Ising. Buksan na natin iyan. Kukuha ako ng kahit konting barya, ibibili kita ng mainit na lugaw at gamot sa botika. Huwag mo nang hintayin na bumagsak ang katawan mo. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng di inaasahang lakas si Aling Ising. Lumayo siya ng bahagya kay Mang Carding at itinago ang lata sa kanyang likuran, tila isang inang leon na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa kapahamakan. Hindi walang gagalaw sa perang ito. Paos at umiiyak na sigaw ni Aling Ising, ang kanyang mga luha ay sumabay sa pagpatak ng ulan sa kanyang mukha. Kulang pa ito ng 20 piso. Hindi ko pwedeng bawasan. Para ito sa asul na damit ni Teban. Kaarawan niya, Carding. Pangako ko ito sa anak ko. Ngunit hindi malalaman ng anak mo ang sakripisyong ito kung patay ka na bago mo pa maibigay iyan. Sumamo ni Mang Carding, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagkabigo sa katigasan ng ulo ng matanda. Umiling si Aling Ising. Ang kanyang ngiti ay payapa sa kabila ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Mas mabuti pang bawian ako ng buhay kaysa sirain ko ang huling pangako ko sa anak ko. Ito na lang ang naiwang halaga ko bilang ina niya. Hayaan mo na ako, Carding. Hayaan mo na ako. Habang pilit silang lumilikas patungo sa isang saradong bangko na may mataas na hagdan, isang malakas na alon mula sa dumaang malaking truck ang humampas sa kanila. Dahil sa matinding hina ng katawan, hindi nakapanimbang si Aling Ising. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig at maruming baha. Ang maitim na tubig ay pumasok sa kanyang bibig at ilong, walang awang pinipigilan ang kanyang paghinga. Ngunit kahit sa gitna ng pagkalunod at unti-unting pagkawala ng kanyang malay, ang kanyang mga kamay ay nanatiling mahigpit na nakakapit sa kalawanging lata. Idinidikit ito ng mataas sa hangin upang hindi abutin ng baha ang regalong hindi niya kailanman maisusuko. Ang paningin niya ay unti-unting naging itim at ang huling imaheng nabuo sa kanyang isipan ay ang nakangiting mukha ng kanyang anak na si Teban. Tinago ko ang mga iyan dahil ayaw ko nang maalala mo pa ang pananakit niya sa akin. Tinapon niya sa mukha ko ang cellphone na yan bago siya bumaba ng sasakyan.
Sabi niya isaksak ko raw sa baga ko ang lahat ng ibinigay mo dahil mas gusto niyang mamuhay ng malaya sa probinsya. Ang boses ni Mireya ay pumapailan lang sa loob ng kwarto, matalim, at tila punong-puno ng puot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang dati ay nagpapatulo ng luha ni Teban ay tila mga tuyong dahon na lamang na nililipad ng hangin. Nakatitig si Teban sa kanyang asawa, hawak pa rin ang senior citizen ID ng kanyang ina. Ang larawan ni Aling Ising ay tila nangungusap sa kanya, ang mga mata nito ay punong-puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya nakitaan ng bakas ng pagtatanim ng galit. Nagsisinungaling ka, Mireya, mahinahon, ngunit mariing wika ni Teban. Ang kanyang boses ay may dalang panginginig ng isang pusong unti-unting nadudurog. Kilala ko ang nanay ko. Kahit saktan mo siya ng paulit-ulit, hinding-hindi niya itatapon ang regalong ibinigay ko sa kanya. At hinding-hindi niya iiwan ang ID na ito dahil alam niyang ito ang kaisa-isang paraan para makakuha siya ng gamot para sa kanyang high blood. So mas pinaniniwalaan mo na ang matandang iyan kaysa sa asawa mo. Sigaw ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Fine kung gusto mong hanapin ang nanay mong walang utang na loob, go ahead. Pero huwag kang babalik dito kapag napatunayan mong tama ako. Padabog na lumabas si Mireya ng kwarto. Iniwan si Teban na mag-isa sa gitna ng katahimikan. Napaupo si Teban sa gilid ng kama, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanang unti-unting lumilitaw. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone, pilit na hinahanap ang anumang balita tungkol sa malakas na bagyong nanalasa sa Quezon at Lucena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok dahil sa matinding kaba. Habang nag-i-scroll sa kanyang social media feed upang tignan ang sitwasyon ng baha sa Lucena, isang video ang kumuha ng kanyang attention. Ito ay isang post mula sa isang sikat na vlogger na nagsasagawa ng relief operation sa gitna ng baha. Ang caption ay nakasulat sa malalaking letra, ang sakripisyo ng isang ina sa gitna ng unos. Nang pindutin ni Teban ang video, bumungad sa kanya ang isang madilim at maulang tagpo. Sa gitna ng rumagasang baha, isang matanda ang pilit na inilalabas mula sa ilalim ng isang gumuhong silungan ng isang matandang lalaking mangangalakal. Ang matanda ay basang-basa, maputla at tila wala ng malay. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang kanang kamay ay nakataas ng bahagya, mahigpit na nakakapit sa isang kalawanging lata ng biskwit. Kawawa naman si nanay, wika ng vlogger sa video habang itinutok ang camera sa kamay ng matanda. Kahit anong pilit ng mga rescuers na kunin ang latang ito para maibuhat siya ng maayos, ayaw niyang bitawan. Para raw itong buhay niya. Nang ilapit ng camera ang anggulo sa kamay ng matanda, isang pamilyar na marka ang tumambad sa mga mata ni Teban. Isang mahabang peklat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ang peklat na nakuha ng kanyang ina noong iligtas siya nito mula sa nasusunog nilang dampa noong siya ay 5 taon pa lamang. Tila gumuho ang buong mundo ni Teban. Ang hininga niya ay nabitak at ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nawalan ng lakas. Ang ID na hawak niya ay nalaglag sa sahig, gaya ng pagbagsak ng lahat ng kanyang paniniwala sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang bawat patak ng ulan sa video ay tila mga luhang humahampas sa kanyang sariling mukha. Nanay, ang tanging salitang lumabas sa kanyang nanginginig na labi. Ang boses niya ay halos hindi marinig, isang bulong ng pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Diyos ko, nanay, anong ginawa ko sa iyo? Biglang bumalik sa kanyang gunita. Ang lahat ng gabing masarap ang kanyang tulog, habang ang kanyang ina ay malamang na nakikipaglaban sa lamig at gutom. Ang bawat subo niya ng masarap na pagkain ay tila naging lason sa kanyang sikmura nang makita ang kalagayan ng inang nagbigay sa kanya ng lahat. Sa loob ng tahimik na bahay, isang malakas at nakapanlulumong sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw na punong-puno ng pagsisisigalit at matinding pangungulila. Mireya, anong ginawa mo sa nanay ko? Agad na tumayo si Teban, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit at determinasyon. Hindi na niya pinansin ang ulan sa labas o ang dilim ng gabi. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at mabilis na tumakbo palabas ng bahay, hindi nililingon ang kanyang asawa na nakatayo sa dulo ng hagdan na tila isang estatwa ng kasamaan. Habang pinapaandar ni Teban ang kanyang sasakyan,
Nang may bilis na tila makikipagkarera sa kamatayan, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Maabutan pa ba niya ang kanyang ina o ang kalawanging latang iyon na lamang ang magiging huling alaala ng pag-ibig na kanyang kinalimutan? Patawarin mo ako, nanay. Patawarin mo ang bulag at walang kwenta mong anak. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na bumubulong sa loob ng sasakyan ni Teban habang binabaybay niya ang madilim at bahaing kalsada patungo sa Lucena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon na sa balat nito dahil sa tindi ng tension. Ang bawat paghampas ng wiper sa kanyang windshield ay tila sumasabay sa mabilis at masakit na pintig ng kanyang puso. Sa bawat kilometrong nadadaanan niya, tila isang lason ang bawat alaala ng kanyang kapabayaan. Naalala niya noong huling gabi, bago ang sinasabing paglayas ni Aling Ising. Nagluto ang kanyang ina ng espesyal na adobo dahil alam nitong pagod siya sa trabaho. Ngunit dahil sa bulong ni Mireya na masyado raw maalat ang luto ng matanda, hindi man lang tinikman ni Teban ang pagkain. Iniwan niya ang kanyang ina na nakatitig sa hapagkainan. Ang mga mata nito ay punong-puno ng lungkot na pilit nitong itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. How could I be so blind? Sigaw ni Teban sa loob ng sasakyan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at hagulgol. How could I believe those lies over the woman who gave me life? Ang ugong ng makina ay tila isang galit na sigaw na nakikipagbuno sa lakas ng hangin sa labas. Hindi alintana ni Teban ang banta ng baha na maaari niyang ikamatay. Ang tanging nasa isip niya ay ang larawan ng kanyang inang nakahandusay sa maruming semento yakap ang isang kalawanging lata. Ngayon niya lang naintindihan. Ang latang iyon ang latang pinaglalagyan nila ng mga barya noong bata pa siya para sa kanyang pag-aaral. Hindi nagbago ang kanyang ina. Hanggang sa huling sandali, ang kapakanan pa rin niya ang iniisip nito. Nang makarating siya sa bukana ng Lucena, ang kalsada ay tila naging isang malawak na ilog. Maraming sasakyan ang nakatigil na hindi na nagtatangkang sumuong sa baha. Ngunit si Teban ay tila nawalan na ng takot para sa kanyang sariling buhay. Pinilit niyang ipasok ang sasakyan sa malalim na tubig. Narinig niya ang hirap na pag-andar ng makina, ang tunog ng tubig na humahampas sa ilalim ng sasakyan, ngunit hindi siya huminto. Please Lord, huwag muna ngayon. Huwag mo muna siyang kukunin sa akin. Dasal niya habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at bumabasa sa kanyang mamahaling polo shirt. Sa gitna ng kalsada, biglang tumigil ang makina ng kanyang sasakyan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Sinubukan niyang paandarin muli ito, ngunit tila sumuko na ang bakal sa bagsik ng kalikasan. Walang pag-aalinlangan binuksan ni Teban ang pinto. Agad na pumasok ang malamig at maduming tubig sa loob ng sasakyan, ngunit mabilis siyang lumusong. Ang baha ay hanggang baywang na niya. Ang lamig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit patuloy siyang lumalakad. Sumasabay sa agos patungo sa direksyon ng terminal na nakita niya sa video. Matapos ang halos isang oras na pakikipagbuno sa baha at pagod na rating ni Teban ang terminal. Ngunit ang lugar ay wala ng tao. Ang mga rescue boats ay nakaalis na. Ang paligid ay nababalot ng kadiliman at ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa mga yelong bubong. Nanay Ising. Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang desperadong hiling na nawawala sa hangin. Isang matandang lalaki na nakasilong sa isang mataas na bahagi ng terminal ang lumingon sa kanya. Ito si Mang Carding na nakaupo sa tabi ng kanyang basang kariton. Ang matanda ay tila pagod na pagod at may hawak na isang pamilyar na bagay, isang kalawanging lata. Mabilis na lumapit si Teban, ng kanyang mga tuhod ay nangangatog sa kaba. Kayo po ba? Kayo po ba ang kasama ng matanda sa video? Nasaan ang nanay ko? Nasaan siya? Tiningnan ni Mang Carding si Teban mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at puot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kalawanging lata at ipinakita ang laman nito, mga basang barya at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mensahe para sa kaarawan ni Teban. Huli ka na, iho. Malamig na wika ni Mang Carding, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Dinala na siya sa ospital ng gobyerno. Pero bago siya mawalan ng malay, ang pangalan mo pa rin ang tinatawag niya. At ang latang ito, ibinigay niya sa akin para ibigay sa iyo. Sabi niya, pakisabi kay Teban, pasensya na kung ito lang ang nakayanan ni nanay. Nanigas ang buong katawan ni Teban. Ang mundo niya ay tila gumuho ng tuluyan.
Ang bawat barya sa loob ng lata ay tila mga patalim na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Bago pa man siya makapagsalita isang ambulansya, ang mabilis na dumaan sa harap nila ang sirena nito ay tila isang malungkot na paalam na nagmumula sa kabilang mundo. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong ni Teban, habang napapaluhod sa gitna ng bahayakap ang kalawanging lata na puno ng dugo at luha ng kanyang ina. Ang latang kalawangin na hawak ni Teban ay tila mas mabigat pa sa lahat ng ginto sa mundo. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng terminal, dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang amoy ng kalawang ay humalo sa malansang amoy ng tubig baha, ngunit ang tumambad sa kanya ay hindi lamang mga barya. Doon sa ibabaw ng mga basang 5 piso at 10 piso ay isang plastik na selyado ng maigi. Sa loob nito ay isang asul na polo shirt, mura ang tela. Hindi katulad ng mga mamahaling brand na suot ni Teban araw-araw, ngunit ang kulay nito ay tila nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ito yung gusto ko nung bata pa ako. Bulong ni Teban, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng kagubatan. Naalala niya 10 taong gulang pa lamang siya nang tumigil sila sa tapat ng isang ukay-ukay at itinuro niya ang ganoong kulay. Hindi niya akalain na pagkalipas ng 2 dekada ang kanyang ina, sa kabila ng hirap at pagtataboy, ay hinding-hindi nakalimot. Bawat barya sa loob ng lata ay may bakas ng putik at dugo mula sa mga sugatang daliri ni Aling Ising. Sa ibabaw ng polo ay may isang piraso ng papel basang-basa na ito at halos hindi mabasa ang sulat kamay. Happy birthday, Teban. Anak, pasensya ka na kung ito lang ang nakayanan ni nanay. Mahal na mahal kita. Diyos ko, nanay, bakit mo ito ginawa? Hagulgol ni Teban habang isinisiksik ang mukha sa asul na damit. Ang bango ng kanyang ina, ang amoy ng pagmamahal at sakripisyo, ay naroon pa rin tila yumayakap sa kanya sa gitna ng malamig na gabi. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Teban. Bitbit ang lata at ang asul na damit, mabilis siyang tumakbo patungo sa pinakamalapit na ospital ng gobyerno na itinuro ni Mang Carding. Ang bawat hakbang niya sa baha ay tila isang pagbabayad puri. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot. Takot na baka ang asul na polo na iyon ang maging huling hantungan ng kanilang ugnayan. Pagdating sa ospital, ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanya. Ang koridor ay punong-puno ng mga pasyenteng biktima ng bagyo. Maingay, magulo at tila walang sapat na hangin. Nakita ni Teban ang kanyang ina sa isang sulok na kahiga sa isang manipis na stretcher na nasa gilid lamang ng hallway dahil wala nang bakanting kwarto. Ang mukha ni Aling Ising ay tila papel sa kaputian. Ang kanyang mga labi ay nangingitim at ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pakikipaglaban sa kamatayan. May mga tubong nakakabit sa kanyang manipis na braso, ang braso na dati ay buong lakas na nagkikiskis ng labada para lamang mapag-aral siya. Nanay, sigaw ni Teban habang lumuluhod sa tabi ng stretcher. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng ina at hinalikan ito ng paulit-ulit. Nay, nandito na si Teban. Gising, nanay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang bulag mong anak. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Aling Ising. Sa gitna ng kanyang panlalabo, nakita niya ang bulto ng kanyang anak. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na tila nagsasabing sapat na sa kanya ang makitang muli ang anak bago siya tuluyang magpahinga. Teban! Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang pagaspas ng pakpak ng ibon na papaalis na. Ang polo mo? Nakuha mo ba? Opo, nay. Hawak ko po. Napakaganda, nay. Saktong-sakto sa akin. Pagsisinungaling ni Teban habang pinipigil ang kanyang paghagulgol upang hindi matakot ang ina. Isinuot niya ang isang manggas ng polo sa kanyang braso para lamang maramdaman ng ina na suot niya ito. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong iyon, biglang tumunog ang mga makina sa paligid. Ang mabilis at tuloy-tuloy na tunog ng monitor ay tila isang babala na nauubusan na sila ng oras. Dumagsa ang mga doktor at nurse, pilit na inilalayo si Teban mula sa stretcher. Sir, kailangan niyo pong lumabas muna. Critical ang kondisyon niya, sigaw ng isang nurse habang itinutulak siya palabas. Nay, huwag mo akong iiwan, nay. Sigaw ni Teban habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanyang ina na muling pumikit ang mga mata. Sa labas ng ICU, napasandal si Teban sa pader. Ang kanyang asul na polo ay may bahid na ng dugo ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone sa bulsa ay biglang nag-vibrate.
Isang tawag mula kay Mireya. Teban, nasaan ka na ba? Ang dumi-dumi ng bahay pagkatapos ng party? At bakit mo ako sinigawan kanina? You better come home and apologize. Ang boses ng kanyang asawa ay puno ng kayabangan at kawalan ng pakialam. Tumingin si Teban sa asul na damit na hawak niya, pagkatapos ay sa pinto ng ICU kung saan nakikipaglaban ang kanyang ina para sa huling hininga. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Ang pagmamahal na dati ay nagpapabulag sa kanya kay Mireya ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang matinding galit na tila isang bulkang sasabog. Mireya, mahinahon, ngunit tila yelo sa lamig ang boses ni Teban. Huwag na huwag kang aalis sa bahay na yan. Dahil pagbalik ko, sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang bawat patak ng luhang ibinuhos ng nanay ko sa kalsada. Ibinaba ni Teban ang telepono at muling tumingin sa pinto. Ang laban para sa buhay ng kanyang ina ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang kanyang laban para sa katarungan ay nakatakda na. Hindi na po siya humihinga ng kusa, sir. Ang makina na lang ang bumubuhay sa kanya. Kailangan niyo pong maging matatag dahil nasa kamay na ng Diyos ang susunod na mangyayari. Ang mga salitang iyon ng doktor ay tila isang hatol na bumasag sa huling piraso ng pag-asa ni Teban. Nakasandal siya sa malamig na pader ng hallway, yakap-yakap ang asul na polo shirt na ngayon ay basa na ng kanyang sariling luha. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay humahalo sa amoy ng ulan na nanatili sa kanyang mga damit. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gitna ng baha, itinataas ang lata para hindi mabasa ang regalo para sa kanya. Bakit, Nay? Bakit mas pinili mong mamatay kaysa bawasan ang perang pinaghirapan mo sa basura? Hikbi ni Teban habang nakaluhod sa sahig, hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Sana kinuha mo na lang yung pera. Sana bumili ka ng gamot. Sana hindi mo ako inisip. Isang kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Mang Carding. Basang-basa pa rin ang matanda, nanginginig ang mga labi, ngunit may hawak na maliit na plastic. Iho, nakita ko ito sa tabi ng hinigan niya sa terminal bago siya isinakay sa ambulansya, sabi ni Mang Carding habang iniaabot ang isang lumang panyo. Ito ang ginamit niyang pambalot sa lata para hindi kalawangin ang takip. Sabi niya sa akin noon, ito raw ang unang panyong ibinigay mo sa kanya noong nag-aaral ka pa. Kinuha ni Teban ang panyo. May borda itong Teban, sa gilid isang bordang gawa mismo ng kanyang ina. Ang tela ay manipis na at punong-puno ng mantsa, ngunit para kay Teban ito ang pinakamahalagang piraso ng kasaysayan ng kanilang buhay. Naalala niya kung paano siya pinagagalitan ni Nanay Ising noon kapag nawawala niya ang kanyang panyo sa eskwelahan. Ngayon ang panyong ito ang naging tanging saksi sa huling laban ng kanyang ina. Sir, pwede na po kayong pumasok. Pero sandali lang po, 5 minutes lang, tawag ng isang nurse mula sa pintuan ng ICU. Pumasok si Teban sa loob ng dahan-dahan, tila natatakot na ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay makagambala sa marupok na kapayapaan ng kanyang ina. Sa gitna ng mga naglalakihang makina nakahiga si Aling Ising. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw lamang dahil sa mechanical na hanging ibinibigay ng ventilator. Ang tunog ng bawat paghinga ng makina ay tila isang malungkot na paalala ng oras na unti-unting nauubos. Lumapit si Teban at dahan-dahang kinuha ang kamay ng ina. Ang balat nito ay tila tuyong papel magaspang dahil sa mga taon ng pagtatrabaho, ngunit napakalamig. Nay, nandito na si Teban. Bulong niya sa tabi ng tenga ng ina, pilit na pinatatatag ang boses. Suot ko na po yung polo, Nay. Tignan niyo, ang ganda ko raw po, sabi ni Mang Carding. Saktong-sakto sa akin yung asul. Sa sandaling iyon, isang himala ang tila naganap. Ang mga daliri ni Aling Ising ay dahan-dahang kumilos. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata kahit na tila napakabigat ng kanyang mga talukap. Nang makita niya si Teban na suot ang asul na polo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Hindi na siya makapagsalita dahil sa tubo sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na upang sabihin ang lahat ng pagmamahal na itinago niya sa loob ng 3 buwan. Dahan-dahang itinaas ni Aling Ising ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inaabot ang pisngi ni Teban. Nais niyang gawin ang huling pagmamano sa kanyang anak, ang huling basbas ng isang ina bago ang mahabang paglalakbay. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Teban, biglang bumitaw ang lakas ng kanyang braso. Ang tunog ng monitor sa gilid ay biglang nagbago. Ang matitinis at mabilis na tunog ay naging isang mahabang linya ng katahimikan sa screen.
Nay nanay, huwag nay nurse, doktor, tulong. Sigaw ni Teban habang niyayakap ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Nagkagulo ang mga doktor sa loob ng silid. Itinulak nila si Teban palabas. Sa labas ng ICU, muling bumagsak si Teban sa sahig. Ang asul na polo ay nadumihan na ng kanyang mga luha at pawis. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang video message mula kay Mireya. Sa video makikita si Mireya na itinatapon ang lahat ng gamit ni Aling Ising sa labas ng bahay. Sinusunog ang mga lumang larawan ng pamilya. Huwag ka nang bumalik dito kung kasama mo ang matandang iyan, Teban. Tapos na tayo, sigaw ni Mireya sa video bago ito matapos. Tumingin si Teban sa screen ng cellphone, pagkatapos ay sa pinto ng ICU kung saan pilit na binubuhay muli ang kanyang ina. Ang sakit ay biglang napalitan ng isang nakakapasong puot. Ang huling habilin ng kanyang ina ay ang pagmamahal, ngunit ang tanging nararamdaman ni Teban ngayon ay ang uhaw para sa katarungan. Mireya, hindi mo lang sinunog ang mga larawan. Bulong ni Teban ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sinunog mo rin ang huling pasensya ko. Maghanda ka dahil kukunin ko sa iyo ang lahat gaya ng pagkuha mo sa huling hininga ng nanay ko. Ang bawat patak ng luha ko ngayon, Mireya, ay magiging lason sa bawat sandali ng buhay mo. Handa ka na ba? Dahil ang dating Teban na pinapaikot mo sa iyong mga daliri ay kasama ng namatay sa kalsada ng Lucena. Ang boses ni Teban ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang maging yelo ang dugo ng sinumang makakarinig. Sa loob ng ICU, sa gitna ng matitinis na tunog ng mga aparato isang himala, ang pansamantalang naganap. Ang puso ni Aling Ising ay muling tumibok mahina at tila isang aandap-andap na kandila sa gitna ng bagyo, ngunit sapat na iyon upang bigyan si Teban ng pagkakataong gawin ang nararapat. Iniwan ni Teban ang kanyang ina sa pangangalaga ni Mang Carding at ng mga doktor. Bitbit ang asul na polo shirt at ang kalawanging lata. Sumakay siya sa isang hiram na sasakyan at bumalik sa Maynila. Ang ulan ay tumigil na ngunit ang dilim sa kanyang puso ay mas naging siksik. Ang bawat kanto ng kalsada na nadadaanan niya ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging bulag. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, ang amoy ng sunog na plastik at tela ay sumalubong sa kanya. Sa labas ng gate makikita ang mga itim na abo ng mga damit at larawan ni Aling Ising, ang mga alaala ng isang buong buhay na tinupok ng puot ni Mireya sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahang binuksan ni Teban ang pinto. Ang loob ng bahay ay maliwanag, amoy mahal na pabango at puno ng mga kagamitang binili mula sa kanyang pawis. Nakita niya si Mireya na nakaupo sa sofa umiinom ng alak habang nanonood ng telebisyon na tila ba walang nangyaring trahedya. O, nandito ka na pala. Walang emosyong wika ni Mireya nang hindi man lang tumitingin sa asawa. Nasaan na ang nanay mo? Iniwan mo na ba sa punerarya? Better yet, sana hindi mo na dinala dito ang bangkay niya. I don't want bad luck in this house. Napatigil si Teban sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagtitimpi. Dahan-dahan niyang inilapag ang kalawanging lata sa gitna ng mamahaling lamesang kristal. Ang tunog ng bakal na tumama sa salamin ay bumasag sa katahimikan ng silid. What is that? Bakit ka nagdadala ng basura dito? Bulyaw ni Mireya habang tumatayo at lumalapit sa lamesa. Ito ang buhay ng nanay ko, Mireya. Mahinahon na tugon ni Teban, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Ito ang latang pinuno niya ng barya sa gitna ng ulan, habang ikaw ay nagpapakasasa sa perang pinaghirapan ko. Ito ang latang naging tanging kasama niya noong itinapon mo siya sa terminal na parang dumi. Natawa ng mapait si Mireya. Please, Teban, don't be so dramatic. Siya ang umalis, siya ang ayaw sa atin. Huwag mo akong sisihin sa katigasan ng ulo ng matandang iyan. Sa halip na makipagtalo, kinuha ni Teban ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play button sa isang video na nakuha niya mula sa terminal ng Lucena. Ito ay ang security footage na itinago ni Mang Berting, ang tauhan, sa terminal na nakakita sa lahat. Sa video, malinaw na makikita si Mireya na hinihila si Aling Ising palabas ng sasakyan. Makikita ang pagmamakaawa ng matanda, ang pagluhod nito sa putikan, at ang walang awang pagtulak ni Mireya bago ito mabilis na umalis. Ang mukha ni Mireya ay biglang nawala ng kulay. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ito at mabasag sa sahig. Nagkalat ang mga pira-pirasong kristal sa paligid ng kanyang mga paa. Fake yan, inedit yan ng mga taong gustong sirain ako.
Sigaw ni Mireya, ang kanyang boses ay puno na ng takot at desperasyon. Hindi lang yan ang hawak ko, Mireya, wika ni Teban, habang inilalabas ang isang folder ng mga dokumento. Hawak ko rin ang mga bank statements kung saan kinuha mo ang lahat ng ipon para kay nanay. At hawak ko ang testimonya ni Mang Carding, ang taong nagligtas sa kanya, habang ikaw ay nagsusunog ng kanyang mga alaala. Lumapit si Teban ng isang hakbang. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na lumalamon kay Mireya. Ngayong gabi, Mireya, ikaw naman ang makakaranas kung paano mawalan ng tahanan. Ang bahay na ito, ang kotseng gamit mo, ang lahat ng alahas na suot mo, wala kang madadala kahit isa. Dahil sa batas at sa harap ng Diyos, wala kang karapatan sa anumang bagay na nagmula sa panloloko sa isang inang walang kalaban-laban. You can't do this to me, Teban. I am your wife. Hikbi ni Mireya, sinusubukang hawakan ang braso ni Teban upang muling gamitin ang kanyang mapanlinlang na kamandag. Ngunit tinabig ni Teban ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Asawa ang asawa ay katuwang sa pagmamahal, hindi kasabwat sa pagpatay ng dangal. Umalis ka na, Mireya, bago ko patawagin ang mga pulis para kalad ka rin kapalabas gaya ng ginawa mo kay nanay. Nang makita ni Mireya ang determinasyon sa mga mata ni Teban, napagtanto niya na tapos na ang kanyang paghahari. Humahagulgol siyang naglakad patungo sa pinto, bitbit lamang ang kanyang maliit na bag, habang sa likuran niya ay nakatayo si Teban, suot ang asul na polo shirt, yakap ang kalawanging lata, at naghahanda para sa huling paglalakbay ng kanyang ina patungo sa katarungan at kapayapaan. Wala kang matataguan, Mireya. Kahit sa dulo ng mundo, ang bawat patak ng ulan at ang bawat barya sa latang ito ang magpapaalala sa iyo ng iyong kasalanan. Ang mga salitang iyon ni Teban ay tila isang sumpa na bumasag sa huling pag-asa ni Mireya. Habang dahan-dahang isinasara ni Teban ang malaking pintuan ng kanilang bahay, ang tunog ng pagkandado ng trangka ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada ng subdivision, tila isang pinal na hatol. Nakatayo si Mireya sa labas, suot ang kanyang mamahaling seda, na damit na ngayon ay nadumihan na ng abo mula sa sinunog niyang mga larawan. Ang kanyang mga paa na dati ay nakasuot ng mga designer na sapatos ay nakayapak na lamang sa magaspang na aspalto. Nararamdaman niya ang mga matatalim na tingin ng kanilang mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas sa kanilang mga gate. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga huni ng mga insekto na unti-unting lumalakas. Sa isang iglap, ang reyna ng subdivision ay naging isang palaboy na walang matuluyan. Ang kahihiyang nadarama niya ay mas masakit pa sa lamig ng gabi. Sa loob ng bahay, hindi gumalaw si Teban sa likod ng pinto. Ang kanyang likod ay nakasandal sa matigas na kahoy at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang bawat sulok ng mansyong ito na dati niyang ipinagmamalaki ay tila naging isang malawak na libingan. Amoy sunog pa rin ang paligid, amoy ng mga alaala ni Aling Ising na pilit binura ng pot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina, kung saan nakita niya ang isang lumang apron na nakasabit sa ilalim ng cabinet. Ito ang aprong madalas suotin ng kanyang ina kapag nagluluto ito ng kanyang paboritong sinigang. Inilapit niya ang tela sa kanyang mukha. Amoy bawang, amoy paminta, at amoy ng pagmamahal na kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang kayamanan. Nay, malinis na ang bahay, bulong ni Teban, habang ang kanyang mga luha ay muling pumapatak sa maruming tela ng apron. Wala na ang lason. Pero bakit parang mas masakit? Bakit parang mas mag-isa ako ngayon? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Napatingin siya sa kalawanging lata na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bawat kalansing ng mga barya sa loob nito tuwing nagagalaw ay tila isang tinig na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang misyon. Hindi pa tapos ang lahat. Ang katarungan sa bahay na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay nasa ospital, kung saan ang hininga ng kanyang ina ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Mabilis na nagpalit ng damit si Teban. Isinuot niya ang asul na polo shirt na galing sa lata, ang regalong pinagbuwisan ng buhay ni Aling Ising. Sa salamin nakita niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang matagumpay na inhinyero na nakakalimot sa pinagmulan. Siya na muli ang batang si Teban na handang gawin ang lahat para sa kanyang ina. Habang nagmamaneho siya pabalik sa ospital, ang kanyang cellphone ay muling tumunog. Hindi ito si Mireya. Ito ay isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang boses ni Mang Carding ang bumungad sa kanya, nanginginig at tila nagmamadali. Iho Teban, bumalik ka na rito sa ospital ngayon din. Nagising ang nanay mo, pero
pero tila may hinahanap siyang hindi namin maintindihan. Binabanggit niya ang isang pangalan at ang monitor ay nagsisimula na namang magwala. Ang kaba sa dibdib ni Teban ay tila isang bulkang sasabog. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan, binabagtas ang madilim na highway na tila nakikipagkarera sa mismong kamatayan. Nay, please, hintayin mo ako. Huwag kang susuko, isusuot ko ang polo, Nay. Ipapakita ko sa iyo na ang lahat ng paghihirap mo ay may saysay. Pagdating sa ospital, halos liparin ni Teban ang koridor. Ang amoy ng gamot ay muling sumalubong sa kanya, mas matapang at mas nakakahilo. Nang marating niya ang ICU, nakita niya ang mga doktor na muling nagkukumpulan sa paligid ng kama ni Aling Ising. Ang tunog ng ventilator ay tila mas mabilis, mas desperado. Nay, nandito na ako, sigaw ni Teban habang humahawak sa salamin na naghihiwalay sa kanyang ina. Dahan-dahang lumingon ang ulo ni Aling Ising. Ang kanyang mga mata na dati ay tila wala ng buhay ay biglang bumukas ng malaki. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na itinuturo ang asul na polo na suot ni Teban. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan, hindi isang salita kundi isang huling himig ng ligaya. Ngunit sa likod ni Teban isang pamilyar na boses ang narinig. Isang boses na puno ng takot at panggigigil. Si Mireya na nakasunod pala sa kanya ay nakatayo sa dulo ng koridor, may hawak na isang piraso ng papel na tila isang huling alas na handang magpabagsak sa lahat ng plano ni Teban. Akala mo ba tapos na, Teban? Wika ni Mireya habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Basahin mo muna ang huling testamento na pinapirmahan ko sa nanay mo bago ko siya iniwan sa terminal. Ang lahat ng pag-aari mo, ang lahat ng perang pinaghirapan mo. Sa akin pa rin nakapangalan. Kahit mamatay siya ngayon, wala kang matatanggap na kahit ano. Wala ka talagang kaluluwa, Mireya. Pati ang huling piraso ng dignidad ng isang matanda, gagawan mo ng huwad na pirma para lamang sa pera. Tignan mo ang mga kamay na iyan. Tignan mo ang iyong sarili. Ang boses ni Teban ay hindi na nanginginig sa galit. Ito ay puno na lamang ng labis na pagkapuot at pandidiri. Hawak-hawak ni Mireya ang puting papel sa gitna ng maliwanag na koridor ng ospital. Ang kanyang mukha ay balot ng isang ngising tila demonyo. Hindi niya alintana ang mga pasyenteng naglalakad at ang mga nurse na nakatingin sa kanilang dalawa. Para sa kanya ang papel na iyon, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang paraan, para hindi bumalik sa putikan kung saan siya nanggaling. Huwad no, Teban, she signed this voluntarily. Sabi niya ayaw na niyang maging pabigat, kaya ibinibigay na niya sa akin ang lahat para manahimik ka na. Sigaw ni Mireya, ang kanyang tinig ay tumatama sa mga pader ng ospital. Bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit bago pa man makasagot si Teban, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran nila. Isang matanda at baritonong boses na may dalang awtoridad. Hindi pirma ng isang taong voluntaryo ang nakikita ko sa papel na iyan, Ginang. Iyan ay pirma ng isang taong pinilit o niloko habang hindi maayos ang isipan. Lumingon si Teban at nakita si Mang Berting ang tauhan mula sa terminal. Kasama ang isang lalaking nakasuit, si Attorney Santos, ang matagal ng kaibigan. At abogado ni Teban na tinawagan niya bago pa man siya lumuwas pabalik ng Maynila. Ang mukha ni Mireya ay biglang nawalan ng kulay, ang kanyang hawak na papel ay dahan-dahang nanginig sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mireya, hindi mo alam na bago mo iwan ang nanay ko sa terminal, may mga saksi na nakakita sa iyong pinipilit siyang pumirma sa kung anong dokumento sa loob ng sasakyan. Wika ni Teban, ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo. At ang security footage na hawak ko, hindi lang ito nagpapakita ng pagtatapon mo sa kanya. May audio ang dashcam ng sasakyan na nakarecord ang bawat pananakot mo sa kanya para lamang makuha ang mga ari-ariang ito. Ang mundo ni Mireya ay tila isang gusaling unti-unting gumuho sa kanyang harapan. Ang dokumentong hawak niya ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sinubukan niyang itago ang papel, ngunit huli na ang lahat. Dalawang pulis ang dahan-dahang lumapit mula sa dulo ng koridor. Ang tunog ng kanilang mga mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng kamatayan para sa ambisyon ni Mireya. Mireya Villarreal, you are under arrest for elder abuse, serious illegal detention, and falsification of public documents. Maring wika ng pulis habang naririnig ang tunog ng metal na posas na inilalabas mula sa kanilang sinturon. No, hindi pwede ito, Teban, please, mahal kita. Ginawa ko lang ito para sa ating dalawa, para sa hinaharap natin. Humahagulgol na sigaw ni Mireya
habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng ICU. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala sa hangin. Naiwan si Teban na nakatayo sa gitna ng koridor pagod at wasak ang kaluluwa. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng ICU. Ang amoy ng gamot ay tila mas naging matapang. Lumapit siya sa kama ni Aling Ising. Ang monitor ay nagpapakita ng isang mahina at hindi regular na pintig. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay punong-puno ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kalungkutan para sa anak na nasira ang pamilya dahil sa kanya. Nay, tapos na po ang bulong ni Teban, habang hinahaplos ang tuyong buhok ng ina. Wala na pong sasaktan sa inyo. Wala na pong kukuha ng ipon nyo. Pero Nay, kailangan ko po kayo. Huwag niyo po akong iiwan na mag-isa sa bahay na iyon. Ang mga daliri ni Aling Ising ay dahan-dahang gumalaw, pilit na hinahawakan ang asul na polo shirt na suot ni Teban. Isang huling ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang inang alam na ligtas na ang kanyang anak mula sa kapahamakan. Ngunit sa gitna ng madamdaming katahimikan, isang mahaba at matinis na tunog mula sa monitor ang bumasag sa lahat. Ang berdeng linya sa screen ay naging diretso at walang buhay. Ang bawat paghinga ng ventilator ay tila naging isang walang saysay na tunog sa loob ng silid. Nay, nanay, huwag nay, ngayon pa lang tayo magsisimula. Sigaw ni Teban, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang niyayakap ang katawan ng ina. Ang mga doktor ay mabilis na dumagsa, itinulak ang isang dekuryenteng kagamitan upang muling buhayin ang puso ni Aling Ising. Sa labas ng ICU, na pasalampak si Teban sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang asul na polo shirt ay unti-unting nababasa ng kanyang mga luhang hindi na tumitigil. Sa bawat tunog ng kagamitan sa loob, ang puso ni Teban ay tila pinupunit. Diyos ko, ang katarungan ba ay kailangang kapalit ng buhay ng kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng totoo. Sa loob ng silid na nababalot ng amoy ng gamot at kamatayan, ang bawat pagdaloy ng kuryente sa mahinang katawan ni Aling Ising ay tila isang huling pagtatangka na hilingin sa langit ang isa pang pagkakataon. Nakatayo si Teban sa likod ng salamin, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito, habang ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa panunood ng bawat pag-angat ng dibdib ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tila isang instrumentong nawalan ng tono, tumitibok lamang sa takot at pagsisisi. Huwag po, Lord. Huwag muna ngayon, bulong ni Teban, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Ibigay niyo po sa akin ang pagkakataong bumawi. Kunin niyo na ang lahat ng yaman ko, ang lahat ng tagumpay ko, huwag lang ang nanay ko. Isang mahaba at matitinding sandali ang lumipas. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Teban. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang mahabang guhit sa monitor ay biglang gumalaw. Isang maliit na lundag ng berdeng linya na sinundan ng isa pa at isa pa. Ang mahinang pintig ay muling narinig sa loob ng silid, tila isang mahinang katok sa pinto ng buhay. Ang mga doktor ay dahan-dahang nagbaba ng kanilang mga kagamitan. Isang nurse ang lumingon kay Teban at tumango ng bahagya, isang senyales na muling nakuha ng kanyang ina ang laban sa kamatayan. Napaluhod si Teban sa sahig ng ospital, hindi alintana ang dumi o ang mga taong nagdaraan. Ang kanyang paghagulgol ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pasasalamat na abot hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga linggo. Ang malaking mansyon na dati ay puno ng kasinungalingan ni Mireya ay tuluyan nang naibenta ni Teban. Hindi niya nais na manatili sa isang lugar na binuo mula sa paghihirap ng kanyang ina. Ginamit niya ang natirang pera at ang kanyang mga ipon upang magtayo ng isang maliit ngunit komportableng bahay sa isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay at puot ng lungsod. Sa gilid ng kanilang bagong tahanan, itinayo rin ni Teban ang bahay ni Ising, isang maliit na may-am o shelter, para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Hindi ito marangya, ngunit puno ito ng liwanag, halaman, at higit sa lahat, pagmamahal. Si Mang Carding ang naging tagapamahala ng lugar, ang matandang lalaking nagturo kay Teban kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkalinga sa kapwa. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nakaupo si Aling Ising sa isang tumba-tumba sa kanilang beranda. Nakasuot siya ng malinis na duster at ang kanyang mukha
ay mayroon na muling kulay at sigla. Sa kanyang kandungan ay ang kalawanging lata, ang latang dati ay puno ng barya, ngunit ngayon ay naglalaman na ng mga bagong alaala, mga larawan ng kanilang masayang pagsasama ni Teban at ang asul na polo shirt na maayos na nakatupi. Lumapit si Teban, bitbit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Kinuha niya ang mga paa ni Aling Ising, ang mga paang naglakad sa putikan sa baha at sa matitigas na aspalto ng terminal para lamang sa kanya. Nay, hayaan niyo po akong gawin ito araw-araw, malambing na wika ni Teban habang dahan-dahang hinuhugasan ang mga paa ng ina. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko para sa lahat ng nilakad niyo para sa akin. Hinaplos ni Aling Ising ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay magaspang pa rin, ngunit ang bawat haplos ay tila isang gamot na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng nakaraan. Teban anak, mahinang sabi ni Aling Ising, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Wala ka nang kailangang patunayan pa. Ang makita kitang masaya at naglilingkod sa iba, sapat na yon na regalo para sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi isang utang na dapat bayaran, kundi isang biyayang kusang ibinibigay. Tumingin si Teban sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ang hustisya ay nakamit na, si Mireya ay nahaharap na sa mabigat na parusa sa loob ng kulungan na wala ang lahat ng kanyang kinamkam na yaman. Ngunit para kay Teban, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng kaaway, kundi ang muling pagkakaroon ng pagkakataong tawagin ang salitang nanay, nang may kasamang yakap at halik. Habang nagdidilim ang paligid, ang mga ilaw sa bahay ni Ising ay nagsimulang magliwanag. Ang mga tawa ng mga matatanda sa kabilang gusali ay naririnig sa hangin. Napangiti si Teban. Alam niyang sa bawat barya na inipon ng kanyang ina sa kalawanging lata, isang pundasyon ng pag-asa, ang naitanim na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang bagyo. Lumipas ang isang taon, ang mga sugat na idinulot ng nakaraan ay tila mga peklat na lamang na nagsisilbing paalala ng isang matinding laban. Ang hapong iyon ay napakatahimik sa bahay ni Ising. Ang simoy ng hangin ay may dalang bango ng mga bulaklak ng dapo at bagong gapas na damo. Sa malawak na beranda nakaupo si Teban sa tabi ng kanyang ina. Suot niya ang asul na polo shirt. Ang telang ito, kahit ilang beses nang nalabhan, ay tila hindi kumukupas ang kulay, gaya ng pagmamahal na nakaborda sa bawat hibla nito. Nakahilig ang ulo ni Aling Ising sa balikat ng kanyang anak, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Wala nang tubo sa kanyang lalamunan, wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang banayad na tunog ng tumba-tumba at ang malalayo at masayang boses ng mga lolo at lola sa loob ng shelter na naghahanda para sa hapunan. Nay, naisip niyo po ba noong nasa terminal kayo na magiging ganito tayo katahimik ngayon? Mahinang tanong ni Teban habang hinahaplos ang kulubot na kamay ng ina. Ngumiti si Aling Ising, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, na tila mga bituin sa gabi. Hindi ko na inisip ang bukas noon, anak. Ang tanging baon ko sa bawat gabi ay ang panalangin na sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ang kapayapaang ito, Teban, ay hindi ko hiningi, ngunit ito ang pinakamagandang regalong ibinigay ng Diyos bago ako tuluyang magpahinga. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda, si Mireya ay nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang marangyang buhay. Ang tanging kasama niya ay ang bigat ng kanyang konsensya at ang paulit-ulit na pag-alingaw ng tunog ng kalawanging lata sa kanyang isipan. Isang tunog na hindi na siya tatantanan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nakahanap na ng katarungan si Teban, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti kundi sa pamamagitan ng pagpili sa tama at pagyakap sa katotohanan. Napatitig si Teban sa kalawanging lata na ngayon ay nakalagay sa isang espesyal na glass case sa gitna ng kanilang sala. Hindi na ito mukhang basura. Para itong isang dambana ng sakripisyo. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang lahat, kundi ang pagtanggap na ang sakit ay bahagi na ng kanilang kwento, isang kwentong nagpatibay sa kanilang ugnayan. Naisalamat, bulong ni Teban, ang kanyang boses ay tila isang panata. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit kinalimutan kita. Salamat sa bawat barya, sa bawat ulan, at sa asul na damit na ito. Ikaw ang aking tunay na kayamanan. Hinalikan ni Aling Ising ang noo ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng dusa ay tila naglaho.
Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nabibili ng salapi, kundi matatagpuan lamang sa bisig ng isang inang walang hanggan ang pag-ibig. Ang kwentong ito ay isang masakit ngunit magandang paalala para sa ating lahat. Ang mga magulang natin ay hindi laging naririyan. Ang panahon ay tila buhangin na mabilis na dumadaloy sa ating mga daliri. Huwag nating hintayin na ang tanging maiwan sa atin ay isang kalawanging lata ng pagsisisi. Mahalin natin sila, pahalagahan natin ang bawat sandali dahil sa dulo ng lahat, ang kanilang pagmamahal ang tanging bagay na hindi kailanman magkakalawang at hinding-hindi malulunod ng anumang bagyo ng buhay. Ang bawat barya ng sakripisyo ay nagbunga na ng isang hardin ng pag-asa. At sa ilalim ng dapit hapon ang mag-ina ay nanatiling magkayakap, handang harapin ang anumang bukas ng may pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababali. Bakit kapatang